So what's up mga kajutay? Kung alam niyo lang kung gaano ko kagustong puntahan ang lugar na to. Papunta pa lang kami, iba na yung feelings. Sobrang bigat. Parang yung sadness, grabe. Alam niyo na siguro kung saan ako papunta. Sa sobrang daming kahoy dito. Alam niyo na to, dito sa Mount Fuji. Ito yung tinatawag na Aokigahara Forest or ang Jokai Forest. Ang ibig sabihin, Sea of Trees. Papunta pa lang kami, sinalubong na kami ng napakamaraming kahoy. So nakatulog na nga sila habang papunta na kami. Mga around 2 PM to. Medyo madilim na sa forest. Hanggang sa namating kami dito sa isang trail na pwede mo mapuntahan ng libre lang. At saka maglalakad kayo na mayroong sariling daanan. So dito mo makikita guys, yung mga forest, yung mga kahoy, yung mga kakahoyan na kung saan tinatapos ang buhay ng mga hapon. Ito pala yung mapa. Ito yung Aokigahara Jokai. So mayroong tira siya na napalibot dyan. At iyon ay ating itry pasukin. Pero gamit lang natin yung trail ng mga tao. Tingnan nyo guys. Hindi pa man kami nakapasok. Pero grabe. Grabe yung nung vibe sa loob. Sobrang lungkot. Sobrang tahimik. Nang wala kang maririnig. Na kahit na pati ibon, wala kang maririnig. Kaya ayun, nagsimula na kami maglakad papunta sa loob. Kitang-kita ko dito kung gaano kaiba ang kagubatan na ito. Meron kami napuntahan ng mga kagubatan, pero yung ground floor niya sobrang linis. Dito, grabe yung mga lumot. Tapos parang nakaangat lahat ng mga punong kahoy. So ayun guys, medyo pa yung araw kasi mga around 3 na kami nakapasok. Grabe dito guys, first time ko nakapasok ng ganitong klaseng kalasangan. Grabe yung mga bato. Grabe yung mga kahoy. Tapos sobrang napakatambok ng mga kahoy. Parang may nag-aalaga. Sobrang lusog. Wala ka nakikitang napuputol na kahoy. Tapos habang nalalakad kami, parang yung na-feel mo lahat nung sadness. Kaya yung iba dito pupunta, kung mayroon silang mga iniisip, tingnan nyo guys at talagang mawawala ka sa gubat na to. Kasi halos pares-parehas yung mga kahoy na nakikita mo. So ngayon, pumasok kami dito at ginamit namin yung trail na 45 minutes. So talagang makikita mo dito guys, walang katao-tao, walang mga kaibon-ibon. Tapos mga signboard lang yung makikita mo. Wag yung kaligtaan na bisitahin ang lugar na ito. Ito yung Wind Cave at saka yung Ice Cave. Pero pinili namin yung kabilang side. Kasi nga gusto namin mapalapit konti sa forest. Grabe guys Doon sa kabila may mga tanong pupunta. Kaya dito namin pinili kasi gusto namin ma-feel kung ano yung feeling kung nasa loob ng Aokigahara Forest. Tingnan niyo yung mga kahoy Grabe guys maraming lumot. Sobrang napakalusog ng kalikasan na ito. Habang naglalakad-lakad kami, parang dito mo nakikita yung mga tao na pumapasok dito, nag-iisip kung ano yung kailang desisyon sa buhay. Hinihintay ko lang dito guys na makita sana ng mga ribbon. Pero nung nagtanong kami, masyado nang malayo yung aming trail papunta sa Aokigahara Forest. So ayun daming mga caves dito. Maliliit. Pero pagdating mo dito sa loob, wala kang signal. At dito sa banda ito, yung sira-sira na ng mga upuan. Tapos kinain na sila ng mga lumot. Kung makita mo lang dito sa loob guys, talagang malilito ka. Buti na lang may trail. Next time, pupuntahan namin yung mas malapit mismo sa sikat na forest ito sa Japan.
Kaya habang naglalakad-lakad kami, napansin ko, grabe yung mga kahoy dito. Parang mga ilang taon na, wala man lang nagpuputol-putol. At saka sobrang tahimik. Tingnan nyo guys oh. Kung makikita nyo, yung mga kahoy kung saan napuputol. At dito, ito yung pinaka-entrance papunta doon na malapit mismo sa Okigihara Forest, kung saan maraming mga Hapon ang tinatapos ang kanilang mga buhay. Pero nakalagay dito, do not enter. So kaya yun, napagpasyahan namin na dumiretso na lang kami sa aming ruta. At sana nga makakita kami ng mga ribbon kung saan hindi natin alam kung may mga tao pa ba nandun, nakabalik ba sila o tinapos na ang kanilang buhay. So ayun, hanggang sa napagdesisyon na namin na uwi na kami kasi nga ang bilis dumilim sa loob ng Kalasangan. So habang naglakad-lakad kami pa uwi guys, napansin ko yung mga kahoy sobrang lalaki, sobrang tataas nila. Parang talagang sinasapawan nila yung sikat ng araw. Kaya kung ikaw dito, nasa Japan ka, itry nyo bisitahin ang isang ganitong klaseng kalikasan sa Japan. Tingnan nyo yung mga kahoy nababalik na lang siya sa katagalan o kaya binagyo. At saka halos nakaangat yung mga kahoy dito guys. So, yung mga bato dito guys parang nakaangat. Parang ano siya, parang nasa ilalim siya ng dagat na parang hindi siya flat. Tingnan guys, tapos sobrang daming lumot. Kung nakita nyo lang kung gaano kaganda ang lugar na to. Pero sa likod ng kagandahang ito ay maraming buhay ang tinapos. Sana pag nakapunta kayo dito, i-feel nyo yung nung essence. I-feel nyo yung sa loob, i-feel nyo, tingnan nyo yung mga kahoy, yung mga dahon na walang gumagambala. Siguro, ang dami ng mga mananap dito. Kano kaya kalaki, yung mga bitin, yung mga bear, mga usa. Saka habang dito naglalakad-lakad kami, meron kami nakita na usa. Pero, dalawa sila. Kaya siguro, hindi usa ang tawag doon. Siguro, dalawa. So ayun guys, habang patapos na yung aming trail dito, ay napansin namin na parang nawala na yung mga signal. At saka yung bang parang yung buong paligid nawala man lang kaingay-ingay. Hindi mo marinig ang ingay sa labas ng kalsada, sasakyan. Tapos yung hangin lang yung naririnig mo na gumagambala sa mga kahoy. Grabe oh. At dito, palabas na kami. Grabe yung feeling sa loob. Sobrang bigat na parang di ko ma-explain. So ayun guys, huwag niyong kalimutan bisitahin ito. Meron naman trail dito para sa mga tao na maglakad ka lang sa loob ng trail, sa trail mismo. At saka ayun guys, hanggang dito na yung ating abangan yung part 2.